Bandang alas 9 ng umaga, August 23, 2010, kaswal na nagpapahinga ang isang driver ng tour bus habang hinihintay bumalik ang mga turistang naglilibot sa Fort Santiago, isa sa mga pinakasikat na pasyalan sa Pilipinas. Habang paakyat na ang mga turista sa bus, may isang lalaking nakapulis uniform, armado ng M16 at baril na sumabay din pumasok. Humiling siya ng libreng sakay pero nabahala ang driver na si Alberto Lubang at magalang na tumanggi pero huli na ang lahat. Walang anumang babala, inutos ng armadong lalaki na ito na sundin ng mga pasero ang lahat ng kanyang sasabihin at idineklara niya ang buong bus bilang kanyang mga bihag. Sakay ng bus na ito ang 20 turista mula sa Hong Kong, 3 Filipino tour guide, ang driver at ang mismong bumiyag, ang 55 taong gulang na si Ronaldo Mendoza. Bakit nga ba nagawa ni Mendoza ang ganitong kakaibang bagay? At bakit niya napiling bihagi ng mga tao sa loob ng tour bus? Yan ang bibigyan namin ng kasagutan. Pero bago natin simulan yan, kung bago ka pa lamang sa aming channel, huwag mo sana kalimutan na mag-subscribe para naman lagi kang updated sa mga ganitong uri ng video. Si Mendoza ay dating pulis na tinanggal sa serbisyo dahil sa umano'y pinagbabawal. At dahil dito, nawala ang lahat ng benepisyo niya bago pa man siya magretiro at 1 taon na lang sana ang kanyang hinihintay. Kilala si Mendoza bilang masipag at iginagalang. At minsan pa nga siyang kinilala bilang isa sa mga pinakamagagaling na pulis sa buong Pilipinas. Pagkatapos niyang mag-anunsyo, inutusan niya ang mga pasahero na isara ang lahat ng mga kurtina. Inutos din niya sa driver na dali ng bus sa Rizal Park, isang kilalang makasaysayang lugar. Bandang alas 10 ng umaga, dumating at huminto ang bus sa harap ng Quirino Grandstand, isa sa mga pangunahing attraction sa lugar. At doon, ipinosas ni Mendoza ang driver para hindi ito makatakas. Habang kumalat ang mabilis ang balita, mabilis na dumating ang mga polis. At agad na naging sentro ng malaking media coverage sa buong mundo ang pangyayari. At dito nagsimulang gumulong ang trahedyang hindi na mapipigilan. Itinalaga sila Colonel Orlando Yerba at Major Romea Salvador, mga dating kasamahan ni Mendoza, para makipag-negotiation sa kanya. Sinabi ni Mendoza na iisa lamang ang kanyang hiling. Ibalik siya sa serbisyo bilang pulis at kapag natupad yon, sabi niya, susuko ako ng kusa na kaposas pa. Ilang buwan bago ang insidente, paulit-ulit ay ginigit ni Mendoza na wala siyang kasalanan sa mga paratang laban sa kanya. Marami na siyang beses na umapila sa Office of the Ombudsman pero lahat ng yun ay nabigo. Habang nagaganap ito sa gilid ng Quirino Grandstand, abala na ang Manila Police SWAT Team sa paghahanda para sa pinakamalaking posibleng senaryo, ang paglusob sa bus at pagsagip sa mga bihag. Kasunod nga nito, dumating ang Special Action Force, isang elite unit ng PNP, sakay ng utos mula mismo sa Pangulo. Nag-deploy sila ng mga sniper sa iba't ibang posisyon sa paligid ng grandstand. At kasabay nga nito, si Manila Vice Mayor Isko Moreno ay nagmamadaling pumunta sa Office of the Ombudsman para tulungang matupad ang kahilingan ng Mendoza. Bandang tanghali, matapos ang sunod-sunod na negotiation at matapos ipaalam kay Mendoza na umuusad na ang kanyang kaso, nagpakawala siya ng 6 na turista at 2 Pilipino. Nagbigay ito ng pag-asa sa lahat na magiging maayos na ang lahat. Pero dahil sa agresibong pag-cover ng media mula sa iba't ibang anggulo, dito na nagsimulang magbago ang ihip ng hangin. Sa loob ng bus, tutok si Mendoza sa television dahil may TV ang bus kaya nakikita niya ng live ang bawat galaw ng pulis at media. Dito siya biglang nainis. Ipinapakita daw siya sa TV na parang masama, na parang kriminal. Dahil dito, humiling si Mendoza na papasukin ng media para maipaliwanag niya ang kanyang panig sa publiko. Pero itinanggi ng mga pulis dahil delikado raw. Bandang 1:30 ng hapon, matapos ang mahabang paghihintay, unti-unti nang nauubos ang pasensya ng Mendoza. Dahil hindi tinutugunan ng kanyang hiling, naglabas siya ng 2 nakakagulat na mensahe sa bintana ng bus, Media Now at 3 PM deadlock. Ayon sa kanya, kung hindi masusunod ang gusto niya, bubura siya ng isang tao. Kaya naman ipinosas ni Mendoza ang isang tour guide malapit sa pintuan habang desperadong naghahanap ng solusyon ng mga pulis. Bandang alas 2 ng hapon, may isang hindi inaasahang bisita na biglang sumulpot. Agad siyang nakilala ng pulis, ang kanyang sariling kapatid, si SPO2 Gregorio Mendoza. Lumapit agad si Major Salvador at ayon kay Gregorio, naroon siya para kausapin ang kapatid. Subalit nakakita sila ng sandata sa kanyang holster, kaya agad siyang dinisarmahan sa harap mismo ng kapatid niyang bumibiyag at nag-aalala ang mga pulis na baka mayroong sabuatan. Pagkatapos ng kaguluhan, iniling ng pulis kay Gregorio na tulungan silang kumbinsihin si Mendoza na palawigin ang deadline. Ilang sandali pa mula sa Ombudsman, tumawag si Vice Mayor Isko Moreno kay Mendoza para ipaalam na umuusad na talaga ang kaso niya. Pero isang hindi inaasahang pangyayari ang sumunod.
bandang alas 6 ng hapon. Nakakontak si Mendoza ng isang radio station at nagkaroon sila ng live interview. Captain Rolando Mendoza, magandang gabi ho sa inyo. Magandang gabi po. Si Michael Rocas po ito ng RMN. Ano po ang plano ninyo? Kung pabor o hindi sa inyo, yung pong desisyon o yung demand ninyo, ano pong gagawin ninyo? Anong plano ninyo? Imposible hindi maging pabor sa akin ang desisyon kasi sa lahat ng papel, ako ay sinasabi na maling-mali ang pangyayari na nangyari sa akin. Kasabay nito, dumating na rin ang opisyal na desisyon ng ombudsman sa lugar. Agad itong ibinigay sa kanya ng mga negotiator kasama ang kanyang kapatid na si Gregorio. Sa kasamaang palad, hindi nagustuhan ni Mendoza ang nakasaad sa sulat mula mismo sa ombudsman. Kapitan, pwede po ba nating basahin sa era yung pong nilalaman nung pong sulat sa inyo ng ombudsman? Yes sir, Captain Mendoza. After our conversation this afternoon, I heard and confirm that I shall personally review your case. I hope that you will take my word. For that, I thank you for understanding my position as I completely understand yours. Basura, itong sulat na to. Hindi ito ang kailangan ko. Walang kwenta yung sulat na yan, yung binasa ko yan, walang kwenta yan para sa akin. Ay, mas gusto ko ba dyan, sulat niya, business ka talaga, mas maganda pa. Ay, malamang, may mangyayari masama dito sa loob yung bus. Dahil sa matindi niyang galit, sinusubukan ng mga negotiator na pakalmahin siya sa pamamagitan ng isang panukala. Sinabi ni Colonel Yebra na kakausapin niya ang kanyang mga superior para maglabas ng utos na suspindihin muna ang penalty laban kay Mendoza. Sa ikinagulat ng lahat, pumayag si Mendoza sa deal na ito. Pero nabigo si Mayor Alfredo Lim at Ground Commander General Magtibay na magkasundo tungkol sa suspension. Sa halip, nag-decide silang lumipat sa isang restaurant malapit sa lugar para pag-usapan ito. Samantala, pabalik sa grandstand, lalong nagkakagulo ang media. Nag-uunahan para sa pinakamagandang live coverage kahit na umabot na sa puntong ibinubunyag nila ang sensitibong information, gaya ng presensya at location ng mga sniper. At dahil may TV ang bus, nakikita ni Mendoza ang lahat. May pakiusap po kayo sa mga polis na lalong-lalo na doon sa mga sniper. Ayaw mga sniper, pag hindi sila nagkali sa kanilang pwesto, ay matambulan ko sila, i-sniper ko kamo nila sa kapituan. Kasabay nito, sa isang lugar na hindi nakikita ng mga tao, sinusubukan ng mga polis arestuin si Gregorio Mendoza, ang kapatid ng bumihag. At tulad ng dati, mabilis ang media, itinutok nila ang kamera sa kapatid ni Mendoza na nasa gitna ng tensyon. Subalit bakit? Mas maaga pa, matapos ang negotiation ni Yebra at Mendoza, habang papalabas na sila, nagtanong si Mendoza ng nakakakilabot na tanong. Naibalik na ba ang sandata ng kanyang kapatid? Sinagot siya ni Yebra ng oo, nabalik na. Pero nang marinig yun ni Gregorio, sinabi niyang hindi pa. At doon na lalong nagalit si Mendoza. Hindi, sinungaling pala si Cornelio pa. Kaya hindi ko na siya pwede kausapin kasi sinungaling siya. Sa grandstand, tinangka ng pulis na arestuin si Gregorio dahil sa pagdadala ng sandata sa lugar, posibleng pakikipagsabuatan at paghadlang sa negotiation. Samantala sa loob ng bus, umabot na sa sukdulan ng galit na Mendoza. Salamat po tayo. Tumingin ko ba dito na nakikita ko mga ginaganyan. Ako may kasalanan dito, wala kasalanan yan. Okay, wala kasalanan yan. Ipakita mo na ginawa ng mga kapatid ko. Ginagawa mo ng bago yung kapatid ko ng pulis. Wala naman kinalaman yan. Eto, pagka hindi nila binago yan, tutulungan ka na mga dito na nasa loob. Tutulungan ka na to. Wala sinasabi mo kanina po eh. Live. Narinig yung mga polis. Narinig ba nila yun? Sa driver's seat, pilit namang tumataka sa pagkakaposa si Alberto Lubang at hindi inaasahan nakalaya siya. At siya ay lumabas na akala niya, ubos na mismo ang lahat ng mga tao sa bus. Patay na lahat. Ano si Basta sa loob? Basta nito ako kasi patay na lahat. Patay na lahat ng tao. Patay na lahat ng tao. Sumama ka sa akin. Patay na lahat dyan. Patay na lahat. Sa labas, handang-handa na ang SAF para pasukin ang bus kapag nagbigay ng utos.
Pero nagulat ang lahat sa naging desisyon ni General Magtibay. Sa halip na SAF, Manila Police SWAT Team ang inutusan niyang lumusob. Maging mismong SWAT ay nagulat dahil kulang sila sa gamit at mas angkop sana ang SAF para sa operasyon. Subalit pagtanggap ng utos, pumasok na sa eksena ang SWAT. Sinubukan nilang basagin ang mga bintana ng bus tulad ng rehearsal. Subalit ang salamin pala ay mas makapal at mas matibay kumpara sa ginamit nila sa practice. Sumubok naman ang isa pang SWAT team member na sirain ang pintuan pero sobrang tibay nito. Sa loob ng bus, nakikita ni Mendoza ang bawat galaw nila at sinusubukan niyang lumaban. Habang pinapanood dito ng buong mundo, nag-isip ng bagong paraan ng SWAT. Tinangka nilang kaladkarin ang pintuan gamit ang police mobile, pero habang hinahatak, naputol ang lubid. Sa sunod-sunod na kabiguan at matinding pressure, wala nang ibang maisip ang SWAT, kaya tinanggap nila ang mungkahi ng media. Ang plano, gamitin ang emergency exit ng bus bilang pasukan, at agad nila itong isinagawa. Pumasok ang SWAT sa bus, at habang iniisa-isa ng isang SWAT member ang loob, biglang umatake si Mendoza. Sa kabutihang palad, walang tinamaan, karamihan ng bala ay tumama sa dingding ng bus, at isang bala lang ang umabot sa helmet ng SWAT member na siyang nagligtas ng kanyang buhay. Matapos mabigo ang lahat ng plano, dumating ang bagong ground commander na naglabas ng utos. Ipaubahay na ang operation sa Special Action Force. Pag take over ng SAF, agad silang bumuo ng panibagong estratehiya. Pilitin si Mendoza na lumabas sa bukas na lugar para magkaroon ng malinis na target ng mga sniper. Para magawa ito, nagpasabog sila ng tear gas sa likurang bahagi ng bus. Nabulunan at nai-irritate si Mendoza kaya napilitan siyang umatras at lumipat sa harap ng bus. Samantala, ang mga sniper na nakakalat sa paligid ng grandstand ay nakapansin ng maliit na galaw sa loob. Unti-unting lumilinaw ang target habang papalapit si Mendoza sa unahan. Pagdating niya sa harapan, tumutok ang isang sniper at umatake at dito na nagtapos ang lahat. Wala na si Ronaldo Mendoza. Ayon sa kanya, isang tama sa tuktok ng kanyang katawan ang tumapos sa kanyang ginagawa. Sa kabuuan, siya mang nakitil sa insidente kasama na si Mendoza. Nabigla ang mga rescuer na madiskubre nila na mayroong pang 8 buhay sa loob ng bus, mga taong himalang nakaligtas. Hanggang ngayon, hindi pa rin talaga nawawala ang mga tanong. Magiging iba kaya ang resulta kung nakinig ang lahat ng mga opisyal sa kanyang kahilingan? Mas marami kaya ang naligtas kung hindi nakialam ang media? O baka hindi na sana umabot sa ganitong trahedya kung may isang taong handang makinig noong umpisa pa lang? Ngayon, ikaw, ano ang masasabi mo sa video namin ngayong araw? Ipaalam mo naman sa amin sa komento. At kung mayroon kang gustong video o kaalaman na gustong malaman, ipaalam mo naman sa amin sa komento. Muli,
Maraming salamat sa panonood. This is Noel Polo TV. See you on my next video.